Okay mga Lods, pasensya na dun sa isang nag-request nito kasi parang nung isang araw ko pa dapat tong ginawa kaso ngayon ko lang nahanapan ng oras. So ano po ba ang pag-uusapan natin for today's video? Okay, kasi nung isang araw kasi nasa algorithm ko kasi to si etong si DJ Audrey tsaka si DJ Blight at tsaka itong si DJ ang pangalan niya ay DJ Decifer. Tama ba? Decifer yung pangalan niya. So panoorin niyo na lang to. Mukhang matagal na siyang DJ sa clubbing scene kasi gano'n naman yung mga yan eh. Now, hindi ko alam kung magkano yung talent fee ng regular ng isang DJ sa isang party, okay? So according to DJ Decifer, okay, babasahin ko na lang yung mga nakita ko kasi I'm not familiar with the territory of DJing, okay? Sabi niya dito, grabe na mga fake DJ ngayon. Payag ka magbayad ng 40k or more, okay? So, clearly, ang tawag niya kay Audrey, kay DJ Audrey is fake DJ daw siya, okay? Papakinggan natin yung side niya. Kasi yung pinipindot-pindot yata parang hindi daw siya pinipindot. I'm not sure. Kumbaga, ito yung analogy ko kasi nagigitara ako. 'Di ba minsan pag nagigitara ka, alam mo yung tumitipa ng totoo. Kunyari, eto magpa-power chords kang ganyan. Tapos alam mo rin kapag marunong mag-scaling, marunong mag-arpeggio, marunong ng mga guitar solo techniques, 'di ba? Alam mo kung ano siya. So, siguro in that way, ganun ka expert. Hindi naman ako expert. Ganun ka runong si DJ Decifer sa pag-analyze dito. Now, I will encourage you kasi of course hindi ko mabibigyan ng justice yung kasi ang magagawa ko lang isa-summarize ko lang yung points niya na naintindihan ko. So, you have to watch yung buong video niya para makuha nyo yung konteksto nito. So, pause nyo muna to, tapos punta kayo sa TikTok niya na DJ Decifer. Now, ang una niyang, sabi niya dito grabe ang mga fake DJ. Ngayon, payag ka magbayad ng 40k or more. Kasi nga, fake DJ lang daw. #cloud chaser. This is what he said, okay? Tuloy natin. Ayan. So, ayan. So, ito yung, sana walang copyright to. Ayan. I-mute ko na lang. So, pakinggan natin si Audrey. Kasi may mga pinipindot-pindot daw si Audrey na hindi niya tinatamaan. Yun yung intindi ko. Best siguro if pakinggan natin si DJ dito. So, ganyan-ganyan lang ginagawa ni Audrey. Ito na. Bakit natin ginagawa to? Okay? Para i-protektahan. Okay? Para maging watchdog ng internet. Hindi, wag mo nang explain yung sarili mo tungkol dito kasi isa 'yan parang gina-justify niya yung position niya. Tingin ko kasi nasa tama ka naman, meaning to say since kayo yung expert dito, alam nyo yung ginagawa ng mga DJ talaga, yung marurunong sa hindi marurunong. Kasi kaming mga layman, hindi namin alam. Ako, aaminin ko, hindi ko alam. Kasi ako, siguro nakadalawang panood ako dito bago ko nakuha yung mga points niya kasi nga hindi ko gets siya. Pero essentially, banda yata dito yun. Sa clip niya na sinasabi niyang balagbag. Okay. The only difference is yung track na meron ako is a different edit. Compare this, I believe ito yung original edit compared dun sa gamit niya which is dubstep. Okay, so ang sinasabi niya dito, ang intindi ko again, you can correct me if I'm wrong, pre-made na yung ginagawa ni Audrey. So kumbaga dito, pagka pinanonood mo siya, parang gumagento-gento lang siya, 'di ba? Parang nagba-bounce lang siya, gets? Parang ganun yung idea nung sinasabi ni ni DJ Decifer dito. Kasi nga kung ang idea kasi sa aking palagay dun sa napanood ko sa kanya is kung DJ ka talaga dapat marunong ka mag-remix ng sarili mong style. Doon nga yung skills mo yung binabayaran kumbaga. Like for example, may yung mga magagaling na DJ, di ba? May mga maraming magagaling na DJ diyan na alam mong pag sila yung tutugtog or sila yung magpo-perform, may iba talaga yung meron akong gustong rito yung genre dito ng content dito sa TikTok. Yung mga nagta-transition,
ang gagaling nila mag-transition kasi, 'di ba? Parang mapapawaw ka talaga. So, doon makikita mo ng skills doon, 'di ba? Kasi yung sinasabi nung kaibigan ko na isang marunong sa music, hindi naman ako marunong sa music sinasabi niya doon na kailangan marunong ka daw sa music theory bago ka maging DJ. Kasi meron daw mga fundamental ideas yan. Hindi lang basta sasalpak ka ng kanta tapos magbabounce ka. Para ka lang nag-air guitar. Ganon yung ginagawa essentially ni DJ Audrey. Dun As sa intindi ko sa kanya. Tuloy natin. part na pinipindot niya, nakikita niya yan. Dun Yan. sa side nung Ito na equipment yung sa pindot. or sa side nung gear, merong siyang pinipindot na dito sa part na to. Okay? Ano ba yan? Sa part na yan. So, pag pinipindot po kasi niyan, dalawa po yan. Q. Lakasan natin ang volume para narinig niya yung... Enhance ko naman yung volume nito para... Ayan. Kung tanaw nyo, mas ilawan at liwanagan pa natin. Ayan, Okay. sige. Okay. So, pag pinipindot, yung taas, pag naka-Q, ganyan yan. Titigil siya mag-play pagka nile-let go mo. Yung isa naman is play and pause. Pag pinindot mo yung Ito play, yung ano. obviously, pag pinit mo siya one time, pag play lang siya, pag pinit mo ulit, Magpo-pause. titigil lang siya. Ito yung ano. Kayo po na. Pero pag pinindot mo siya uli, Yung pause mo. again, And may tutuloy lang ganda. siya. Tutuloy lang yung track Okay. from the time na pinindot mo Ito, yung pause. nakakatawa Or to tutuloy eh. lang Ito, yung music yung sa kung side lang saan yung pinipindot siya ni tumigil. Audrey. Ulit, pag yung Q, Okay? pag nilet go, titigil. Pag ay malinaw na. So, based dun sa video, Ayan na. Ito na. Ito, sa side lang pinipindot. na pinanonood natin, piniplay niya yung play button ang pinipindot niya. Okay? At ito pa. Ito na. Ito pa, play button ang pinipindot niya ng isang bilangin natin Grabe. later. So, keep in mind, nagpe-play na yung track. Nagpe-play na eh. Yan na yung track eh. Okay? At pinipindot mo ulit yung play. So, ibig sabihin, technically, dapat Tuloy-tuloy siya. Tama? hihinto siya. Hinto Okay? pala. Play and Not pause eh. unless. Mali ako. Hindi, Okay, alam ko na iniisip hindi ko. ako marunong talaga eh. Nakita niya mali ako eh. Mali yung pagkakaintindi ko. Kasi nga, hindi ako marunong eh. Mga DJs, okay? Yan. Not unless nagpe-play yung kabilang track. Okay? Balikan natin. Okay? So, para fake. maging thorough ang ating investigasyon. Grabe. So fake. Talagang fake. Sana walang copyright. Gusto kong kumita eh. Okay. Mm. Okay. Two things. Doon sa habang pinanonood ko yung clip, usually may indicator sa mga CDJ pag kung anong CDJ or anong unit ang nagpe-play. Usually pumupula yon yung ring. Okay? Sa case po ng gamit natin, okay? Sa case na gamit natin, wala kasi vintage na to. CDJ 850 lang to. Bago Most yung kay Audrey, ibig likely, sabihin. yung gamit niya is CDJ 2000 or 3000. Grabe. I-research pa natin kung saan venue yun para malaman natin ano ba yung setup nila sa club. Okay? Or kung ang case yung kabila, yung nasa kanan, Nako. based sa position niya nasa kanan, na CDJ yung gumagana, makikita natin nandun yung ilaw. Okay? Nako, yun pala. So, tuloy nyo na lang sa kanya kasi ang pinopoint out niya dyan, mukhang uma-acting-acting lang. Again, baka mali yung intindi ko kasi hindi naman ako DJ. So, ang akin lang, okay, so, now, kasi nakakatawa yung comment section nito eh. Parang na-shoutouts pa yung ano dyan, yung mga influencer na nagtatanggol kay Audrey. Pero, ngayon kasi bakit, ang iniisip ko kasi, kung ako yung club owner, bakit ako kukuha ng isang celebrity sa
pagdi-DJ ko. Of course, kailangan mo talaga ng marunong na DJ, okay? Pero minsan, yung celebrity kasi, the celebrities attract the people. Now, if totoo yung sinasabi ni DJ Dcifer dito na 40 kyaw talaga yung talent fee ni Audrey, bakit ang laki? Syempre, kahit sino naman siguro hindi kahit naman siguro ako at ikaw kung sa 40k na talent fee hindi tayo aatras sa mga ganon na nagalawan, di ba? Now, punta tayo dito. Ngayon, ako kasi tinatry kong i-justify kung bakit 40k yung sahod. Yung sahod tuloy yung talent fee. Now, nung isang araw, nagva-viral etong si Andrea Brillantes na nagdi-DJ siya dito sa saan to? Sa Siargao yata yan or sa La Union. I'm not sure, hindi naman ako party goer So nakita mo, ang daming views nito, millions of views kada re-upload ng mga tao. Pero pare-parehas lang yung yung ginagawa niya. So may DJ na marunong sa tabi ni Andrea, yung parang Japanese guy na nandito. Tapos si Andrea nagpa-party siya. So I was thinking, what if kaya kinukuha si DJ Audrey? Kasi marunong siya ng basic. Alam niyo yung basic pagka nagdi-DJ ka is to play the effing music. Tama, di ba? Tapos i-pause mo, play, pause, tapos papabagalin mo, ganyan. Well, I'm saying na kung sa pagigitara, marunong siya ng basic chords. Kunyari, yung I'm living on a jet plane, madali lang tugtugin yun sa gitara. Any beginner can play the song. Easy. So, i-translate ko yun sa pagdi-DJ. Kaya niyang mag-play, kaya niya mag-pause, kaya niya mag-play, kaya niya mag-pause. Siguro, ang bentahe talaga ni Audrey is kasi si Audrey siya. Meron siyang millions of followers and yung presensya niya pa lang is doon na yung bayad. Not necessarily the skills. This is why I'm highlighting si Andrea Brillantes. Kasi, marami tong video na to And all of these videos are in the hundreds of thousands of views and even some of them are in the millions. Tingnan mo to. Yan, nagagaganyan lang siya pero kita mo, ang daming natutuwa, ang daming bumabounce sa kanya. Siguro naman, kaya kinukuha ng mga club si Audrey, it's because of her, yung pagiging siya. Baka yun kasi yung idea kung bakit siya nababayaran ng 40,000 pesos. It kinda makes sense doon kahit hindi marunong kukunin mo kasi pag-uusapan yung club mo Magkaka-engagement ka There are people like myself na magko-commentary. There are people like yourself na magko-comment whether it's negative or positive pero yung business mo, pag-uusapan pa rin siya whether you like it or not. Parang ganito. Nandyan lang si Andrea Brillantes, yan lang yung ginagalaw. Basically, kung ano yung alam ni Audrey, given yung context ni DJ Dcifer, parang ganun lang. Play, pause, play, pause, play, pause. Ganun lang. Kung yun lang yung... Kasi yun yung intindi ko na alam lang ni Audrey. Hindi siya technical DJ like si DJ Dcifer. Hindi siya ganun. Hindi siya yung mga magagaling na nagtatransition sa TikTok. So, what I'm saying here is that maybe kaya kinukuha si Audrey is because of her being beautiful and being a TikToker. I'm not sure, okay? Kasi meron din naman mga DJ owners, mga club owners na ayaw siyang kunin. So, iba-iba din yung philosophy nila pagdating sa clubbing. Now, kayo bahala. I don't want to hate on anyone. Pero ako kasi, doon ako sa tama. Mas gusto ko na kung celebrity ka, then act like one. Si Blight is a celebrity. Nandun siya to have fun. Nandun siya para yung mga pakit-cute na ganyan. She's not getting paid here, pero kita mo yung views, 'di ba? Kita mo yung engagement, kita mo yung aura niya, 'di ba? Doon sa aura pa lang sulit na ito libre pa 'yan. And baka ganun din kay Audrey. Pero sana lang, Audrey comes clean with her skills. Baka kasi talagang tama si DJ Dcifer na di ka talaga marunong. And okay lang yon kung binabayaran lang nila yung ganda mo. Pero,
be upfront about it na yung ganda ko lang yung binabayaran dito. Sorry, maganda ako eh. Di ba? Ganun lang. Anyway, yun lang po yung sa akin for today. Please panoorin niyo po yung kay DJ Decifer para mas maganda yung breakdown. Yagay mga lod.